Cancer, welcome again dito sa inyong reading. Mga remaining days ng April 15 to 30 or kung kailan man dumating sa iyo. Sun, Moon, Rising, Venus signs or even cross-watchers, kung sino man ang gustong manood, you are all welcome. Thank you so much for dropping by, Cancer, bago ka man dito or matagal na. Kamusta ka? Yan. Pa-comment na lang below. Especially kung natuwa kayo, naka-resonate kayo, pa-leave ng like or heart or pa-share. And if you're new, of course, please don't forget to subscribe, pa-like and follow na rin sa aking page or channel. First keeper card mo is main female, number 2. Kunin nyo na lang yung mga numbers sa cards kung may hilig po kayo sa numbers. And then you have also number 37, poverty. Tapos number 10, journey. Tapos number 38, toil and labor. Kung gusto nyo maka-avail ng exclusive perks sa akin, mag-avail po kayo ng subscription sa aking FB page. One and only, official Meta Verified, Purple Tin may check sa dulo. Beware sa mga fake scammers na gumagaya sa page ko. Usually, add friend kayo or mauunang mag-chat sa inyo, hindi ako yun. Kaya kung meron man kayong gustong i-inquire, kayo po mismong mag-PM sa aking one and only official Meta Verified, may check sa dulo, Purple Tin page. Okay? First tarot card mo is 8 of Cups. Followed by page 1's reverse. 5 wands reversed. 2 cups reversed. Wheel Fortune reversed. Emperor upright. At the bottom, meron kang 8 of wands reversed. So, again, ulitin ko, may number 2, 37, 10, 38, number 8 again. Hindi, isa pa lang pala yun. 2, 37, 10, 38, 8, 5, 2, 10, 4, tsaka 8. Daming 8. Kung titignan mo yung mga numbers niya, maraming 8. Si female ay pwedeng ikaw ang nire-represent niyan or yung significant person mo. Kung hindi alam yung significant person, yung importanteng person sa buhay mo. Okay? Basta ano yan Either opposite sex mo siya, pwedeng ikaw kasi rin yung tinutukoy niyang main female card na yan. Regardless of the gender, sige, para neutral tayo dito kahit ano pang gender ninyo. So, nakikita ko meron ka mga mahirap na pwedeng pagdaanan, kasi lumilitaw ang poverty, lumilitaw ang journey, especially toil and labor. So, may mga challenging cards, poverty tsaka toil and labor. Pag dumaraan ka dyan, mahirap kasi yan. Pag nakita mo yung poverty, pwede kang magkaroon ng kakapusan pagdating sa pera, sa pangangailangan mo, or meron talagang mga pangyayari, hindi komportable, mahirap, pagdaanan, na pwede kang kakapusin, nag-i-struggle ka talaga. Mabigat na energy actually. Toil and labor tsaka poverty. Yan combination No? So, ito yung mga bagay na mapipilitan ka. No choice, di ba? Toil and labor yan. Sa ayaw at sa gusto mo, matatali ka dyan. Yan yung parang, nagtatrabaho ka pero parang hindi sapat. Tapos pa rin. Nagtatrabaho ka ng patas, nagtatrabaho ka ng mabigat. Pero parang hindi pa rin sapat 'yun, no? Hindi ka pa rin komportable, hirap ka doon sa kalagayan mo, situation mo, combo
So yan, whether may kinalaman yan sa trabaho mo, overall takbo ng buhay mo, sa situation na pinagdadaanan mo, since may journeying din dyan, by the way, pwedeng indication yan ng pagta-travel, kung iba sa inyo. Oo. Malayong lugar eh. It could be, pwede rin namang short travel, long travel, short period of time na pagdadaanan mo or long period of time, depende na kung anong nire-resonate po sa inyo. Pero ang masasabi ko lang, hindi masaya, hindi okay, hindi madali yung pagdadaanan mo na yan. Pera man yan, in general, o kung anumang kalagayan yan, sitwasyon mo. No? Kunin nyo lang ano yung nagre-resonate sa inyo. Disclaimer, ito ay card reading lamang. Pwede ninyong gawing gabay pero huwag kayong magre-rely 100% sa cards. Baraha lang yan. Pwedeng tumama yan, pwede ring mali, pwedeng mangyari, pwede ring hindi mangyari. No, in the end, kayo pa rin naman ang may hawak ng situation ninyo. Sa mga choices, decisions, pinaggagawa ninyo sa buhay ninyo. Pangit man ang lumabas dyan sa baraha, maganda, kayo naman ang nagde-design ng buhay ninyo. Walang power pa rin yan. Kayo pa rin ang may power, control sa magiging outcome ninyo. Okay? Reminder lang para dun sa mga hindi nauunawaan ng mga card readings. Kaya kung makitid ang pag-uutak mo, pangunawa mo, ka na lang manood ng mga card readings ko, ha? Ngayon pa lang, paprangkahin na kita. Okay? Hindi ako nagbabasa rito ng mga magaganda lang at yung kung ano lang yung gusto nyong marinig sa tenga ninyo. Ang ire-relay ko sa inyong mensahe, kung ano yung napipick up ko sa baraha. Pangit man niya maganda, wala akong pake. Sasabihin ko pa rin kung ano yung nakikita ko. No? Hindi ako nagre-read to please. Nagre-read ako para sabihin yung mga mensahe na dala-dala ng cards. Okay? Yun yung ibig kong sabihin. So, meron kang barren lands dito with the 8 of Cups. Meron talaga, yung parang tagtuyot. Alam mo yun, yung parang walang tumutubo dyan. Ang hirap-hirap, di ba? So, pagka ganyan, yung lupa, kahit nataniman mo yan, alam mo yun, hindi mabubuhay yung itatanim mo eh. So, para sa akin, napakahirap na itong situation na ito. Pwedeng kakapusan talaga. Pwede talagang pahihirapan ka doon sa situation. Ito yung mga situation or lugar na kung wala na talaga sa tingin mo, wala nang mag-grow dyan, baka dapat lisanin mo na yan, lugar na yan. Kalagayan man yan, lugar, no? Wala nang mag-grow eh. Diba? Depende naman kasi sa'yo yun eh. Kahit na wala nang nag-grow doon, walang improvement, nasa sa'yo kung mag-i-stay ka hindi. So, bahala ka namang masunod. Pwede ka namang mag-stay dyan sa situation na yan. Pwede ka pa rin namang maghintay kung hopeful ka, faithful ka, positive thinker ka, nasa sa'yo. Pero, wala rin, okay din naman kung magbabaka sakali ka na mag-explore. Kasi hindi mo rin naman alam kung hanggang kailan yung hihintayin mo dyan, di ba? So, love life mo man yan, sa pera, career mo, personal growth mo, etc. in general, kung saan nag-a-apply sa yan. Cancer. So, nasa sa'yo yan, kung lilisanin mo na yan, maghihintay ka pa ba, whatsoever, ikaw naman ang masusunod. Kung titignan mo yung mga cards mo, puro umalis. Page of Wands mo, kung nakabaliktad eh. Okay?
Ano ba to? Bottom ng deck mo, meron ka ritong 8 of Wands. Ooh. Ang bagal eh. Kasi baliktad yung 8 of Wands mo eh. Magkaroon ka man ng improvement dito. Sabihin na natin kung may pagbabago mang mangyayari, ang bagal. Bago mangyari yon. So, nasa sayo talaga yung final decision. Kung i-stay ka ba dyan, magbabakasakali ka na ba, or what? Mm-mm. Merong something din na nagpapadelay, by the way. Magpapadelay with the 8 of Wands and Page of Wands reversed, no? So, instead na maging mabilis lang, alam mo yon, pwedeng mag-stay ka talaga dyan for a while, lalo na kung uncomfortable yung situation, no? Yun lang. Yun lang yung drawback. Kasi, wala eh, mabagal eh. Sabihin na natin for sure may mga delay, may pagbagal dito. Kasi Page of Wands reverse, 8 of Wands reverse. For some of you, hindi lang kayo sa pera bokya, pati sa love life, ano? Namilitaw doon. Sige, maglatag pa tayo ng cards para sa love life mo. Ouch! Baliktad din yung Wheel of Fortune mo. Hindi talaga ganun ka-okay yung mga susunod na araw or until the end of the month. Kasi pag nakita natin yung Wheel of Fortune reversed, hindi talaga okay yung kalagayan mo, baliktad yung Wheel of Fortune mo. Kung nag-expect ka man ng pagbabago, either walang change pa or a change for the worse instead na maging better. Yan, yun yung naaalala ko dyan sa Wheel of Fortune reversed. Pero, dear, lumitaw ang Emperor, which is may magagawa ka sa situation mo. Hindi ka talaga totally zero na panonoorin mo na lang na ganyan na lang yung mangyari or maghihintay ka na lang dyan, di ba? Meron at meron kang pwedeng gawin eh, with the Emperor eh. Upright ito eh, okay? So, ibig sabihin, you are still in control. Kahit ganyan kahirap yung mga situation na naglilitawan dyan, men, kagaya nga ng sabi ko, kayo ang gagawa ng outcome ninyo eh. Meron at meron ka pa rin pwedeng gawin with the Emperor. Okay? So, nasa kung paano mo i-manage yan. Ikaw ang may control ng wheel, ikaw ang nagpapatakbo, ikaw yung driver. So, kung saang direction mo gustong pumunta, nasa sayo yan pa rin, no? Yun yung bottom line. So, nakikita ko dito, merong maaaring unsuccessful partnerships with the 2 of Cups, whether romantic or hindi yung partnership na yan. Sabihin na natin, for some, pwedeng cool off, pwede rin namang falling apart or separation. May pagalis eh. So, pwedeng pagalis sa trabaho, pagalis sa isang lugar or situation na hindi na talaga okay, or pag-alis sa isang connection or relationship. Pagwa-walk out yan eh, pagwa-walk away yung 8 of Cups mo, Page of Wands reverse, and 2 of Cups. There is something here na maaari talagang mag-fall down, mag-collapse, mag-end, mag-fall apart, maglayo. Yun yung energy. And lumilitaw din naman yung yung significant person mo kanina. Okay? So, kung yung poverty na yan, it could range from hirap ka talaga sa pera, hirap ka sa pinagdadaanan mo. Yun nga, pwedeng mahirap na proseso yung pagdadaanan mo, hindi mo talaga siya ma-enjoy, no? Tsatsagain mo, wala kang choice, no? Toil and labor. Pag relationship yan, alam mo yung napipilitan na lang talaga. Alam mo yun, o kung trabaho yan, tsatsaga ka na lang talaga eh, kahit na hirap ka dyan, wala namang magandang nangyayari, pero wala kang choice eh. Hindi ka na naman makaalis kasi pag umalis ka,
Depende kung may lilipatan ka. Kumbaga, yan yung pinagkakakitaan mo eh. O, whether connection yan, sitwasyon mo, workplace mo, tiyagayin mo siya. Wala kang choice, parang ganun. Hanggat hindi ka nakakakita ng something better. Ano, pero, kagaya nga ng sabi ko, wala pa ring improvement with the Wheel of Fortune until basta itong month na ito. Hammer, clock, ano pa, girl talk, mirror. Pag sinabi nating hammer, meron ditong something that is naging paulit-ulit, repetitive. Kagaya na sabi ko, nakakapagod na, nakakaumay na, nakakarindi na, nakakaturete na, toil and labor card. Sa love life mo na ito ha, yung pinag-uusapan natin. So may mga bagay dito na paulit-ulit na eh. Pag sinabi nating naging balik ng balik, nire-reiterate sa'yo. No? Pwedeng annoying, pwede rin namang hindi. So nakikita ko meron ditong parang napaka-persistent ng energy, naging paulit-ulit. Pero hammer is about rebuilding, repairing, pwede rin namang something related sa inyong dalawa na sabi ko nga, pwede namang depende kung magi-stay ka pa dyan or aalis ka na. Kung feeling mo hopeless na, barren lands na talaga, wala lang tutubo dyan, kahit na anong gawin mo, nasa sayo kung magi-stay ka or aalis ka. Pero pwede ka pa rin namang, alam mo yun, choice mo pa rin kung i-rebuild ninyo yan, magpagtitiisan ninyo, kahit nakakasuka na, kahit paulit-ulit, pwede rin naman with the hammer card. Okay? Kasi pwede nyo pang i-workout yan eh, kung tutusin. Di ba sabi ko nga may magagawa pa rin with the Emperor card. Okay? May mga bagay that it will take time. Di ba sinabi ko nga, merong mga delay, may pampabagal, clock card. So, sa love life mo, lumilitaw din ng clock card. No? Yan yung mga cycles, yan yung mga need time, takes time. Okay? Bago magkaroon ng changes, bago magkaroon ng progress. So, kailangan talaga is pagiging persistent or patient. Kailangan talagang maghintay. No? May oras talaga nalilipas. Okay? May waiting period for sure. Ano pa? Mirror. Mirroring could be yung mga wounds na meron ka, pero and meron din yung person na yun. Kumbaga parang nare-reflect nyo sa isa't isa kung ano man yung bagay na tinutukoy niyang mirror na yan. Pwedeng mga yan eh, mga wounds na meron ka, meron din siya. Or parang mini-mirror, like kung anong ginagawa na itong isa, kung anong treatment na ginagawa ng isa, ganun din yung binabalik niya, pinapakita niya, pinoproject niya. Projection kasi yung mirror. Pwede. Pwedeng yung mga mistakes or hurts, pinoproject mo sa kanya or vice versa, pinoproject din niya sa'yo or pinoproject ninyo pareho sa isa't isa. Pag sinabi natin girl talk, yan yung enjoyin mo lang muna yung moment. Maaring mag-spend time ka ng mag-spend ka ng time with friends. Pwedeng usap-usapan, alam mo yon. Kaya nga may clock dyan eh. Siguro, hayaan mo lang, palipasin mo lang muna. O depende, kung sukang-suka ka na, bahala ka naman, decision mo yan. Pero, ibig sabihin, mag-spend ka ng time muna rin sa sarili mo.
or with your friends. Sabihin na natin, baka makatulong yun. Check ba natin yung ibang cards paparating sa'yo. Fair man, dealing sa relationship with man with blonde, gray, or white hair. O sige, kahit na anong gender, lalaki, babae, tomboy, bading, anong gender, neutral. Hindi sinabi kung romantic dealings yun, pero pwedeng significant person mo yun. Kasi nga parang lakas ng feeling ko dito na may love life related yan. Dealing sa relationship with someone na may blonde, gray, or white hair. Archway, ito yung mga bagong possibilities na magbubukas sa yan. O bagong opportunities, possibilities, paths na maaaring magbukas. Pag bird, ito ay importanteng mensahe. Especially yung ina-anticipate mo, ano ba itong hinihintay mo? Package ba yan? Sulat? Mensahe? Etc. Two-faced friend. O baka meron ka daw dyang doble cara, backstabber, plastic, two-faced na tao sa paligid mo. Kaibigan mo man yan or hindi. Kunin natin yung mga closing messages para sa'yo. Compromise. Kailangan talagang compromise. Kasi nga yun yung sinabi ko, either maghintay ka or magano ka, makipagsapalaran ka. Either way, kailangan mo talagang mag-compromise eh. 'Di ba? Mag-stay ka, kompromiso pa rin yun eh. Gumawa ka ng action, umalis ka, mag-explore ka, kompromiso mo pa rin yan. In general yan. Peaceful resolution. Huwag ka mag-alala. Ano man itong napakahirap na pinagdadaanan mo, may pagbagal man dyan, mahaba man proseso niyan, nandun pa rin yung peaceful resolution. At wait, ano ba yung sinabi ko? Mayroon ditong element kanina na need time takes time. Kaya kung positive ka naman, hindi ka naman nagmamadali, pwede ka pa rin maghintay. Okay? Godspeed, babush.